Hallelujah. Sige po, tayo pong muna lahat ay tumayo. Hallelujah, as we declare who we are in Christ. Kaya sabay-sabay po natin, declare po natin ng malakas yung meron pananampalataya, yung meron expectation. In Christ, I am alive, anointed, and gifted with supernatural ability to do the will of God. Sige, sabihin mo sa katabi mo, hoy, gifted ito. Ayan, amen. Hindi gifted mang inis. Ano po? Gifted po yan. Supernaturally. Okay? In Christ, I am a recipient of God's great and faithful promises. In Christ, I am blessed to be a blessing to my church, family, workplace, and community. In Christ, I am confident that God will finish the good things that He has started in my life. In Christ, I am devoted to pray, study, and meditate His Word every day to prosper and succeed in life. In Christ, I am empowered by the Holy Spirit to fulfill my God-given dreams and reach the fullness of my destiny. In Christ, I am protected, and no weapons of the enemy shall prosper against me, for Jesus' blood covers me. In Christ, I am forever grateful for His love, amazing grace, everlasting life, unlimited favor, and overflowing provisions. I believe and declare I am abundantly blessed in Christ forever, and no one can change it. Today, I'm going to receive the seed of the Word of God. My heart is prepared. My mind will be renewed. I will get stronger, wiser, and better to live a life of victory, success, and significance, all for God's glory. And I declare na lahat ng inyong mga diniklara sa sarili ninyo, sa sandaling ito ay gagawin ng Panginoon dahil narinig niya na sinabi mo ito at iyong pinanampalatayanan. Panginoon, once again, Lord God, prepare our hearts, Lord God, as we receive your word. Hayaan mo, Panginoon, na mayroon kaming matutunan, kami mapalakas, kami, Panginoon, ay ma-encourage, ma-empower, magkaroon din po kami ng tapang na maibahagi rin sa iba, Panginoon, ang napakagandang biyaya ng buhay na pinagkalooban sa akin. Once again, Lord God, we thank you. In Jesus' name we pray. And everybody says, Amen, Amen. We can be seated in the presence of God. Hallelujah. Sige, kalabitin mo uling katabi mo, sabi mo, ready na akong mag-receive. Okay, amen. Hallelujah. Last Wednesday po, pinag-usapan po natin is about only Jesus satisfies. Ano po ibig sabihin ng satisfy? Ibig sabihin, tayo po, inahanap po natin ang satisfaction po natin sa iba't ibang mga bagay. Okay? Pero wala pong, ang ating pong puso, there's an emptiness in our heart that only Jesus can fill. Meron pong bahagi ng ating pong puso na ang tanging si Jesus lamang ang siyang makakapuno. Kaya napakahalaga mga kapatid na wag na po nating hanapin ang ating pong kaligayahan, ang ating pong spiritual joy sa ano na po mga bagay? Sa inom, sa sugal, sa mga libangan na hindi po nakapagbibigay ng lugod sa ating pong Diyos. Okay? Kaya looking for happiness in the wrong person and the wrong places will give you just frustration and desperation. Okay? Mapuprostrate ka lang, kapatid. Pagka hindi po nakasulat sa Bible, na wag mo nang gawin niya. Pag nakasulat sa Bible, na wag mo nang gawin niya, wag mo nang gawin. Okay? Dahil alam po natin, ang ating pong kaligayahan, ang tangi lamang po na kapag bibigay po ng satisfaction ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesucristo. Amen? Sino po dito yung minsan nauuhaw ka? Okay, ano niyo po, lahat po tayo nauuhaw because 70% of our body consists of water. Okay, kaya nga po, palagi po sinasabi po sa atin, ng doktor, di ba? Palagi naman yung sinasabi, pagka may sipon ka, masakit ang ulo mo, di ba? Nai-stress ka, palagi naman sinasabi ay, uminom ka ng tubig. Okay, kasi minsan kulang lang sa tubig ang ating pong katawan. At nagagamot po ang karamihan ng ating pong mga sakit sa pamamagitan lamang po ng pag-inom ng tubig. So, ganoon din po ang ating pong kaluluwa. Ang kaluluwa, kailangan po natin ng tubig. Okay? Ang tubig ng buhay na walang ibang makukuha lamang po natin sa ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya kaya po ako po, meron sa tabi ko po, palagi po merong isang malaking jug ng tubig sa gabi. Kasi po, sa gabi po, nadidehydrate po tayo. Kaya napakahalaga na palagi kang merong tubig sa tabi mo. Okay? Para iyong inumin. Hayaan mo na, huwag ka na muna magbumog. Inumin mo na lang kahit hindi ka pa nakapagmumumog. Okay? Para hindi ka ma-dehydrate. It's healthy
maganda yan sa iyong katawan at sa iyong kalusugan. Okay? So, alam niyo po, ang mga tao kahit na po meron na po sila lahat ng bagay, they still feel empty. Bakit po? Kasi po, kulang po sila ng tubig ng buhay na walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Okay? So, hindi lamang po nakapagbibigay po ng satisfaction ng ating po Panginoong Jesucristo. He also satisfies us, but He also gives us peace. At ang kapayapaan ay nagmumula lamang po sa Kanya. Tama po? Okay? Ang ganda po ng awit po natin kanina, Jehovah Shalom. Di po ba? Jehovah Jireh, God who provides. Jehovah Nisi, He is our victory. Siya yung ating katagumpayan. And Jehovah Shalom, He is the Prince of Peace. Kaya po yung mga Hudyo, pagka nagbabatian po yan, ay palagi po niya sinasabi, Shalom, Shalom. Si Apostle Abraham, ayan po, palagi po niya sinisimulan, Shalom, Shalom. Okay? Kasi po, ang word na Shalom, ang ibig po sabihin po niyan ay higit pa po sa kapayapaan. Ibig po sabihin niyan, ikaw ay mapagpala, ikaw ay sana humaba ang buhay mo, sana ay nasa mabuti kang kalusugan, nasa mabuti kang kalagayan, sana pagpalain ng Panginoon ang iyong mga finances. Ganun na po, kabuuan na po ng shalom ay ang greeting, ay ang lahat ng mabubuting bagay ay nakapaloob na po doon. Kaya sabihin ko nga sa katabi mo, shalom, shalom. Ayan, amen. Okay? Kaya, and every day, araw-araw po, alam nyo po, meron po mga sitwasyon sa buhay po natin na dumarating, hindi po ba? Merong sitwasyon na minsan na-offend ka, di ba? Minsan naman ay meron mga tao that there will be people that will get into your nerves. Di ba? Minsan sa messages lang, may mabasa ka, di ba? Parang ako pinatatamaan ito. Di ba? Di ba? So napakahalaga mga kapatid that we should always be at peace with God. Okay? If you will look for others to give you peace, kung hahanapin mo ang ibang kapayapaan sa ibang tao, maaaring frustrate ka. Okay? Baka sila man ay meron din po mga pinagdaraanan, kaya wag po nating hanapin ang kapayapaan sa ibang mga tao. Okay? Minsan, nawawalan po yung ating pong kapayapaan. Bakit? Kung may sakit ka, di ba? Minsan napapaisip sa'yo, naku, may sakit ako. Ano na kaya mangyayari sa akin? Okay? Pero sabihin mo palagi, hindi pa ako mamamatay. Mahaba pa ang buhay ko. Amen? Pagka may sitwasyon ka na parang wala nang pagbabago, sabihin mo, sandali lang ito, magbabago rin ang sitwasyon ko. Amen? Kung ikaw ay nag-worry na baka yung trabaho mo, hindi ka na ma-renew, huwag kang mag-worry. Amen? Hallelujah. Dahil lang mga panahon na ikaw ay nag-worry, hindi naman po nakakabuti sa iyo yun. Okay? And then you may be worried that na baka hindi ka na makatakas sa utang. Okay? Makakatakas ka, kapatid. Makakaipon ka pa nga, okay? Makakaahon, makakatakas. Hindi makakatakas, ha? Makakabayad. Okay? Okay, mali po, okay? Okay, kaya nga po sabi ng ating Panginoong Jesucristo, sabi niya, you will have trouble. Okay? Pero be at peace because I have overcome the world. Okay? Sa buhay nito, meron po tayong palaging magiging mga problema, mga challenges, pero palagi po natin tandaan ang pangako ng Panginoon na kaya mong pagtagumpayan yan. Amen? Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, kaya kahit anong dinadaanan mo, kaya mo yan, kapatid. Okay? Lagyan mo naman ng diin, okay? Sabihin mo, kahit anong pinagdadaanan mo, kaya mo yan, kapatid. Okay? Amen? Okay. Amen. Kaya po napakahalaga, mga kapatid, na palagi po natin inaaral, palagi po natin pinagbubulayan ang salita ng Diyos. Kasi po sa pagbubulay po ng mga salita ng Diyos ay tayo po nagkakaroon po ng kapayapaan. Kaya po si Isaiah, siya po ay nag-prophesy. Sabi po niya ay, for a child is born to us. Ito po is a very famous verse during Christmas season. Po. For a child is born to us, a son is given to us, the government will rest on his shoulder, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Amen. Alam niyo po kung meron pong demonyo ng kaguluhan, meron din naman pong prinsipe ng kapayapaan. At walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit po kaya nagkakaroon po ng maraming kaguluhan ng mga tao? Kasi po, the Son is already given. Sino po ba yung Son? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Binigay na pero hindi naman nila tinanggap. Tama po? Kaya po, sabi dito, the government will rest on His shoulders. Ano po ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, hayaan po natin na siya po yung manguna sa ating pong buhay.
Okay? Kasi po, pagka tayo palagi yung nangunguna, ang Panginoon ay lumalayo. O sige, bahala ka, gawin mo. Okay? Pagka tayo po ay, pagka pinaubaya po natin sa Kanya yung ating po mga kabigatan, ito po ay bibigyan po niya ng kagaanan. Amen? Kung ikaw ay mayroong mga kahinaan, nilapit mo sa Kanya, ikaw ay bibigyan niya ng kalakasan. Kaya kung ikaw ay mayroong sakit, ibigay mo sa Kanya, huwag mo palagi angkinin, ay sakit-sakit naman ng likod ko, sakit-sakit naman ng ulo ko. Di ba? Huwag mo angkinin yan, ibigay mo kay Lord ang lahat ng mga sakit ng katawan mo. Amen? Okay, alam ba ito? Wala na naman akong pera kasi sweldo lang. Kasi palagi mong binabanggit, wala kang pera. Okay, kaya yung pera mo ay palaging nawawala. Amen? Okay, praise God. And then, sabi dito, and then fast forward po tayo, ano po? That night, there were shepherds staying in the fields nearby, guarding their flocks of sheep. Ngayon po, ang palagi po tinatanong po natin, bakit kaya ang mga pastol, ang mga shepherd, nagpakita ang Panginoon? Ba't hindi doon sa mga pare? Bakit hindi doon sa mga tao sa templo? Okay? Kasi po yung mga shepherds po, ang mga pastol po during that time, ay sila po yung pinakamababang uri ng tao. Sila po yung mahirap. At ang Panginoon ay nice po niya na nagpapakilala, nice po niya tinatawag yung po mga taong mga mabababa at mga mahirap at nangangailangan po sa Kanya. Okay? Kasi po during that time, ang mga nasa templo ay walang iba kundi yung mga Pariseo. They are self-righteous. Ibig po sabihin, palagi po nila pinagmamalaki yung kanila pong kabaitan. Okay? Na parang din na nila kailangan ng Diyos para po sila ay bumait. Okay? At ang nais po ng Diyos ay palagi po natin siyang kailanganin at ang kabutihan po natin ay hindi po galing po sa ating pong kalakasan, hindi po dahil sa ating pong sariling effort, kundi ang ating pong kabaitan, ang ating pong kabutihan ay nagmumula lamang sa ating pong mabuting Diyos na siyang patuloy na nagbabago sa atin. Amen? Hallelujah. Sige, palapakan mo na si Lord. Hallelujah. Kaya po mga kapatid, He calls sinners and not righteous. Kaya pagka pumunta ka ng church, wag mong asahan na puro mga santo, santita ang nasa loob ng church. Okay? Meron ka talagang makakabanggaan ng siko dyan. Okay? Meron talagang minsan ma-offend ka. Normal lang yun because we are, sabi nga ng isang pastor, para po tayong nasa malaking hospital na iba't iba ang sakit natin. Okay? At ang ating pong doktor ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. And then suddenly an angel of the Lord appeared among them and the radiance of the Lord's glory surrounded them. And they were terrified. Alam niyo po, pagka meron pong mga kakaibang sitwasyon sa atin, minsan natatakot po tayo. Tama po? Pero minsan po dinadaan po tayo ng mga Panginoon sa mga bagay, sa mga sitwasyon na kung saan parang nakakatakot upang ma-level up po yung ating pong pananampalataya sa Kanya. Amen? Kaya kung meron ka sitwasyon ngayon, huwag ka matakot, mga kapatid. Hindi ka dadali ng Panginoon sa isang sitwasyon na kung saan na hindi mo kayang lagpasan. Amen? Kaya sabihin mo ulit sa katabi mo, kaya mo yan. Ayan. Amen? Sabi diba, the angel reassured them, don't be afraid. Okay? Huwag kayong matakot kung may minsan nagkasakit ka. Huwag ka matakot kung minsan nawalan ka ng pera. Huwag ka matakot kung minsan 1 linggo na lang yung visa mo. Huwag ka matakot kung minsan ay kung ano-ano yung narinig mo. Nakarinig ka ng variant, nakarinig ka ng Omicron. Okay? Huwag tayong matakot sa ano pa mga bagay na nangyayari. Bakit? Hindi ka buhay ngayon kung walang plano ang Diyos sa iyong buhay. Sabi dito, He said, I will bring you good news that will bring great joy to all people. Kaya po tayo, palagi po natin pinangangaral ay mabuting balita. Okay? Bakit po? Kasi po ito po ay nakapagbibigay po ng kagalakan sa mga taong nakakarinig. Okay? Kaya po we keep on preaching the good news about Jesus Christ. Kasi po ang ating po pag-asa ay wala na po sa mundong ito. Ang ating po pag-asa ay nasa ating Panginoong Jesucristo. Don't be afraid when you have problems. Okay, huwag kang matatakot kung may problema ka, lilipas din yan. Di ba? Don't be afraid when you are sick kasi hindi ka pang mamamatay. Okay, mahaba ang buhay mo. Okay? Don't be afraid pagka wala kang pera. Bakit? Kasi papalitan din ni Lord yan. Di ba? Sa katapusan, di ba? Malapit na katapusan, baka may bonus ka pa. Okay? Dodoblehin pa ni Lord. Don't be afraid about good news, about bad news, di ba? Good news about Jesus will overcome any troubles that you have right now. Okay?
Kaya nga palagi po natin pinagdidinan, basta ka ng Bible. Di ba? Puro news ang puro binabasa mo, politika sa atin. Di ba? Puro Ketulfo. Di ba? Di ba minsan napadaan ako doon, nakakalungkot. Nalulungkot ka sa mga istorya naroon. Just imagine yung anak, ginahasa yung nanay. Hindi lang isang beses, maraming beses. Tapos sabihin, nagsisisi raw siya. Hindi mo ba? Okay, kaya sabihin mo sa katabi mo, bawasan mo na yung tulfo-tulfo mo. okay. Okay? Praise God. Sabi natin, the Savior, yes, the Messiah, the Lord has been born today in Bethlehem, the city of David. Tandaan po natin palagi, bakit po natin kinakailangan ng tagapagligtas? Kasi po, this world is just a world of graveyard. Tandaan po natin, ano po? Para po tayong nasa, let's imagine ourselves na tayo po ay nasa gitna ng karagatan. Wala kang salbabida. Okay, mag-isa ka. Wala kang nakikitang mga tao. Okay, ngayon, anong mangyayari sa'yo kung walang magliligtas sa'yo? Malulunod ka. Di ba? So, ganoon din po ang ating pong tagapagligtas. Walang iba kundi ating Panginoong Jesucristo. He came into our rescue. Amen? Kaya po, napakahalaga po niya sa ating pong buhay. And then, yes, the Messiah, the Lord has been born today in Bethlehem, the city of David. Alam niyo po, yung Bethlehem, ang ibig po sabihin po niyan ay house of bread. Tahanan ng tinapay. Okay? Kaya, ang ating Panginoong Jesucristo, He was called also the bread of life. Okay? Kaya He satisfies our hunger and our spiritual hunger, and He is also the living water. He also satisfy our spiritual thirst. Okay? Sabi ito, and you will recognize Him by this sign. You will find a baby wrapped snugly in strips of cloth lying in a manger. Suddenly, the angel was joined by a vast host of others, the armies of heaven, praising God and saying, Glory to God in highest heavens and peace on earth to those with whom God is pleased. Okay? So, saan po natin makukuha? On our two last verse na binasa po natin, ang kapayapaan ay nakukuha po natin saan? Sa pagbibigay ng papuri po sa Kanya. Tama po? Ang mga anghel nagpupuri po sa Kanya. So bakit hindi po tayo magpuri po tayo nakasama ang mga anghel sa kalangitan? Okay? Kaya if we really want peace, hindi po ba pagka nag-worship kayo, pagka nagpe-praise kayo, pagka nagpupunta kayo ng church, nakakaranas kayo ng kapayapaan? Tama po? Naranasan niyo po ba yan? Okay? Yung bago ka pumasok, parang ang bigat-bigat ng paa mo, di ba? Ano ba to? Church na naman. Linggo-linggo na lang bang ganito ang buhay ko? Di ba? Pagkatapos, may offering pa. Di ba? Tama po? Pero pagkatapos nun, di ba, parang saya-saya mo na, hindi mo na malaman kung anong gagawin mo, naging galante ka pa, di ba? Ay, mamaya pakakainin ko si sister. Okay, di ba? Di ba, minsan naisip po natin, kasi mayroong nagbago, mayroong pagbabago nangyari sa ating pong buhay sa pamamagitan po ng ating pong pag-church, ng ating pong pag-worship, ng pakikinig po ng salita po ng Diyos. Amen? Kaya if we really need peace, okay, wag mo nang hanapin kung saan-saan. Hanapin natin sa church, hanapin natin sa ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po ba na napakarami po mga tao na naghahanap po ng kapayapaan, okay? Tulad po kahapon, kailangan ko ng kapayapaan because I need to prepare sermons, okay? It's not easy. Para bang yung mga maliliit na kalansing lang, inaririnig mo na pagka ikaw ay nagpe-prepare. Okay? At ang nakakatuwa pa doon, yung aming pong aso, ay naku, napakabait. Okay? Tahol. Pinakain mo na, pinainom mo na, nilabas mo na, nilaro mo na, tahol pa rin ang tahol. Okay, so minsan ang gagawin ko, lalabas para tumigil. Pero pag pumasok naman ako, ay naku, tatahol na naman siya uli. Amen? Kaya po meron po talagang struggle. Okay? Kaya po, at that time, I'm searching for peace. Okay, so ganun din po ang bawat sa po sa atin, di ba? Nag-away kayong mag-asawa. Di ba? You need peace. Okay. Kasi minsan hindi ka makatulog, di ba? Tama? Ang liit-liit na nung kama ninyo, pero ang laki ng pagitan sa gitna.
Pareho kayo nakagilid. Okay? Pero hindi ka naman nahuhulog. Hindi ba? Pareho kayo nasa gilid. Di ba? Hindi ka nakatulog. Di ba? Kaya, di mo ba, napakahalaga. Kaya po, habang tumatanda ka, alam niyo po ba, hindi na po mahalaga kung sino yung mananalo sa argumento ninyo. Ang mahalaga na po ay yung kapayapaan. Amen. Hallelujah. Sige, si Kuya mo yung sabihin, narinig mo ba yan? Okay? Amen. Kapayapaan. Mga kapatid, hindi na tayo bumabata, di ba? Dapat i-perso natin pareho yung kapayapaan. Okay? Overnight ka. 12 oras kang nagtrabaho, di ba? And then pagkatapos, pag uwi mo ng bahay, linggo, may nagkakaroke. At hindi ka makatulog. Di ba ba? You need peace. Kailangan po natin ng kapayapaan. Alam niyo po ba na 4 sa 5 katao, ang Christmas wish po nila, alam niyo po kung ano po? Kapayapaan. Peace. Okay. Kaya sabi mo sa peace tayo Okay? Okay. Alam niyo po, as at 3,100 years ng ating pong history, alam niyo po ba, ilan lang po yung taon na meron pong kapayapaan? It's only 286 years. Just imagine, 3,100 years, ano po, na history, recorded history na kung saan 286 lang po yung meron pong kapayapaan. 8,000 yung pong peace treaties, pagka sinabi pong peace treaties, yung kasunduan, ay, wag mo akong gigirahin ha. Ay naku, wag mo sasakupin yung aking mga teritoryo. 8,000 yung kanila pong treaties, yung pinirmahan na kontrata na hindi tayo magigir, hindi tayo mag-aaway, ay hindi po natupad. Okay, bakit? Kasi po wala po si Jesus sa kanila. Kaya po puno-puno po ng kaguluhan ang mundo. Okay? So, ang mga tao, they try to find ways to secure peace, pero all of them fail. Bakit po? Dahil po sa mga maling prinsipyo. Ito mga matatalinong tao ito, pero sabi nila, we can only obtain peace by having war. Just imagine, parang ano, no? Sa ating mga Kristiyano, parang, paano nangyayari yun, di ba? Pero sa kanila ay, yun ang kanilang paniniwala. Amen? Hallelujah. Kaya hindi po yan ang paniniwala natin. Kaya sabi sa tabi, huwag mo kong gigirahin, ha? Okay. Okay? So, what is peace? Peace is freedom from war or public disturbance. Okay? Kaya nga po, pinagbawal, di po ba, sa lugar ng Macau. Alam kong marami sa inyo, alam na to, no? Bawal na pong magkanta-kanta. Pagka malapit na pong maggabi. Okay, so 10:00, ihinto mo na yung karaoke mo. Okay? Tama po? Okay, so wag na po tayong magkakaroke ng 10:00. Okay? Kaya nga po, tsaka linggo. Linggo, sa mga bahay, bawal po yun. Kaya mga po kami napaalis doon sa isang church na inupahan namin, yung one-step church na pinagsimulan po namin, na pinanggalingan po namin. So yung one step, sobrang liit lang, isang hakbang, nadudong ka na sa pintuan, isang hakbang, nasa kusina ka na, isang hakbang, nadudong ka na sa altar. Okay, so one step. Sa bahay lang po kasi yan, sa residential house, kaya nga po kami kaya po, nag-decide kami na umalis doon dahil nga kami ay nakaka-istorbo at doon sa lugar na yun, sa ano na yun. Kaya every Sunday naman, stress naman kami. Laging may pulis. Okay, kaya ang ginawa po namin, tinakpan po namin ang lahat ng matatakip po namin para hindi po lalabas yung sound. Naglagay kami ng tray ng itlog, okay, ng mga kung ano binili namin sa Taobao. Okay, yung pintuan namin, ang late lang nung ginawa pa namin double door. Okay, para wag pong marinig. Pero ganun pa man, wala kaming kapayapaan. So, kinakailangan na naming lumisan. Amen? Hallelujah. Kaya napakahalaga po na meron po tayong kapayapaan. And then, ano po yung kapayapaan? Undisturbed state of mind, rest from worry and fear. Ibig sabihin, ang kapayapaan, yung hindi ka na-stress. Sa mga nangyayari, hindi ka nag-worry. Worry-free ka. Okay? Hindi ka natatakot sa kung ano-ano pa mga bagay na kinatatakutan ng mga tao. Iba takot sa heights. Takot sa masikip na lugar. Takot na mawalan ng pera.
Di ba? Maraming mga klase ng takot eh. Kaya wag po nating hayaan na yun po yung magtagumpay sa ating pong buhay. Okay? And then, tandaan po natin palagi, people are never going to stop arguing and hurting each other. Okay? At meron ding mga lindol, meron ding mga tagutom, meron ding mga natural disasters. Hindi naman po sila aalis. Okay, nandiyan yan. Kaya wag mong hayaan na nakawin ito ang iyong kapayapaan. Ang mga hospital, hindi po mapupuno yan. Ay, hindi po magkakaroon ng bakanting higaan yan. Ang sementeryo palagi rin puno. Hindi po ba? Okay, it's an open grave. And then, ang mga kulungan, ganun din po ay palagi rin pong magiging puno. Hindi po, they will never be empty. Alam niyo po ba na meron pong bagong kulungan ang Macau? Okay, they have a new jail na kung saan ay para mas maraming mas maraming maging welcome doon. Okay, sabi mo sa katabi mo, hindi tayo welcome doon. Okay. Okay. Okay, and then there's never going to be an end to the troubles and trials of life. Wala pong katapusan ang trouble. Kaya huwag kang mag-worry na mag-worry. Okay, kung ano yung mga bagay na sa tingin mo, ay, ba't ako mag-worry dito? Kung mamatay ako noon, dapat patay na ako noon pa. Di ba? Kaya huwag kang mag-worry. Sige, sabihin sa katabi mo, yung meron talagang damdamin, huwag kang mag-worry. Okay? Okay? Alam niyo po, ang mundo po punong-puno po ng bad news. Ano po? There is never going to be an end in troubles and trials. Sabi ko nga kanina, ano po? You want your life to change and then make it a goal to read the good news. Sino dito yung gusto niya talaga magkaroon ng pagbabago ang buhay ninyo? Alam niyo po, pagbabago po ng buhay, nagsisimula po sa pagbabago ng iyong mga input sa iyong sarili, yung mga bagay na narinig mo, yung mga bagay na nakikita mo. Di ba? Kahit na yung katawan po natin. Nagkakaroon po ng pagbabago yan sa ating po mga input. Okay, kung puro si Charon na kinakain mo, sabayan mo ng Coke, sigurado. Di ba? Hallelujah. Dati ang katawan mo ay Coca-Cola. Ngayon ay magiging litro. Okay? Kaya napakalaga yung ating pong input. Not only the input about our food, the input po natin yung mga pinakikinggan po natin palagi, yung binabasa po natin palagi, yung iniisip po natin palagi. Kaya po napakalaga that we should be very choosy. Mamili na po tayo yung mga bagay na palagi po nating pinakikinggan at binabasa. Okay? Then, hindi lang naman po kayo. Kaya ko rin po, meron po din po akong struggle. Sabihin niyo, Pastor, ang bait-bait na siguro ito. No, may mga struggle din po ako. Okay, struggle ko po yung po mga Facebook na mga video. Minsan po kasi pagod na yung aking utak eh. Layo ko muna dito yung aking isipan sa pag-aaral o And then minsan nabababad din ako ng di ba? Kung ano, may magic, may kung ano-anong mga napapanood mo doon sa mga video doon. Di ba? May mga TikTok. Di ba? And then, pagkatapos doon, nagsisisi ka na. Panginoon, sorry Lord. Sayang yung oras ko. Di ba? So, all of us have struggles, okay? So, alam na po natin mali, alam po natin nasasayang yung ating po oras, and then we ask the help of the Holy Spirit. Amen? Hallelujah. Kasi po, napakahalaga na maging ma-maximize po natin yung ating pong oras. So make it a goal to read the good news. Okay? Alam niyo po, meron pong istorya tungkol po sa mag-asawa. Pinag-aralan po nila, ano kayang lugar na kung saan na hindi tayo maapektuhan ng nuclear war? Okay? Kung magkaroon ng gera, di ba? Gagamitin na yun, mga nuclear war na ang ginagamit ngayon, di ba? So, nag-research sila, nag-aral sila, nagbasa talaga sila. Ang tagal nilang binasa, inaral kung anong lugar sa buong mundo na kung saan ay hindi magkakaroon, hindi maapektuhan ng nuclear war. So, ang anuhan po nila, ang napag-alaman po nila ay yung Falkland. Okay? Hanapin nyo na lang po kung saan po yung Falkland. Okay? F-A-F-A-L-K and then L-A-N-D. Okay? Falkland Island. Okay? Pero hindi pa po sila nakakaisang taon. Nagkaroon na po ng gera. At yun po yung naging sentro ng awayan, ng battleground, okay, between Argentina and Great Britain. Kaya mga kapatid, wala pong lugar talaga na kung saan ay makakatanggap po tayo ng mapayapang lugar, okay, maliban lamang sa presensya ng ating pong Diyos na sinasamba. Amen? Hallelujah. Kaya po napakahalaga po.
Kaya whatever status, ano man po yung estado ninyo sa buhay, ano man yung background ninyo, you will always have troubles in life. Wala po ligtas dyan eh. Okay? Kaya, but in the midst of struggle, there can always be peace. Okay? At walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya sabi dito, I have told you all this so that you may have peace in me. Si Jesus po nagsasalita niya, here on earth you will have many trials and sorrows, but take heart because I have overcome the world. Okay? Kaya napakahalaga po mga kapatid na palagi po nating let's always look up unto Jesus para ma-overcome po natin ang anumang mga bagay na pagdadaanan po natin. And then, for a child is born to us, a son is given to us, the government will rest on his shoulder. Okay? And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Kaya sa ating po binasa, Jesus is a wonderful counselor. Kaya huwag ka nang humingi ng mga kung ano-ano mga counsel sa iba pong mga, minsan po, hindi naman po lahat pero minsan po, mas umaasa pa po tayo sa payo ng ating po mga kaibigan kaysa sa payo ng Diyos. Okay? At ito po yung minsan nangyayari. Ang nangyayari po minsan, hingi ka ng payo sa kaibigan mo. Di ba? Siya wala rin, maipayo sa'yo. Okay? So sasabihin niya, inuman na lang tayo, pare. Okay? Hindi mo ba? Yan lang po sasabihin niya. Okay? Inuman na lang tayo. And that, para makalimutan. Pero nandun pa rin po yung problema. Kaya if we really need counsel, hindi po ba? Lapit po tayo sa ating Panginoon sa Kristo. Sumasagot po siya. Okay? Huwag po nating hintayin na kung saan ay lubog na tayo sa ating problema bago po tayo lumapit po sa Kanya. Okay? Kaya napakahalaga. Wonderful. Ano ba ibig sabihin ng wonderful? The ibig po sabihin is full of wonder. Jesus is full of wonder. He is a mystery. Kaya nga po hindi po sapat ang ating pong buhay sa mundong ito para makilala po natin siya ng lubusan. Maybe it will even take us eternity to know Him more and more each day. Kaya po, we keep on preaching about Jesus. We keep on studying about Jesus. We want to know Him in a much deeper way every day of our life. Okay? No one can describe Him. Hindi naman po siya kayang ipaliwanag talaga ng buo ng kahit na sino po mga tao. Why? Because He is a mystery unto us. Okay? Kung ano man po yung pinaunawa sa atin, pasalamat po tayo. Yung mga bagay na hindi pa po natin nauunawaan, later on, mauunawaan din natin yon. Okay? Praise God. Kaya, He is wonderful. Bakit po siya naging wonderful? Because He is wonderful in His birth. He was born from Virgin Mary. So, tandaan po natin palagi mga kapatid, ano po? Kasi po, iba hindi po natin ito natutunan sa ating po church na pinanggalingan dati. I don't know what church have you been. Ano po? Si Mary po, hindi po nanatiling virgin, ha? Okay. Nagkaroon po siya naging mag-asawa po sila ni Joseph at nagkaroon pa po sila ng mga anak. Okay. Kaya hindi po siya nanatiling virgin. Okay? And then Jesus is wonderful in His life. Okay? Bakit? Kasi napaka ng kanya pong buhay. Di po ba? He lives without sin. Nabuhay po siya ng walang kasalanan. Sino po dito yung nabubuhay ng walang kasalanan? Wala po. Di po ba? Only Jesus have done that. Si Jesus lamang ang nabuhay ng walang kasalanan. Kaya we keep on imitating Him, we keep on adoring Him, we keep on worshiping Him and we keep on imitating Him. And we keep on praying that one day we will become more and more like Him. Amen? At and He is also wonderful in His death. Bakit po? Bakit po kamangha-mangha ang kamatayan ng ating Panginoong Kristo? Bakit? Kasi unang-una sa lahat, siya ay nahihirapan pero kahit isang mura, hindi po siya nagmura. Di po ba? Hindi po siya nagreklamo sa Diyos. Okay? Tinanggap po niya yung kanya pong kamatayan. Then at the same time, sa kanya pong kamatayan, siya po ay muli pong nabuhay. Okay? And then He is a counselor. The name counselor speaks of His wisdom. Ang Diyos po natin ay punong-puno po ng karunungan. Kaya
wag mo nang hanapin sa kung saan mga tao. Pagka ikaw may problema, una pong lalapitan, walang iba kundi ang ating pong Diyos. Okay? May kusa pa ba ako dito? Okay, okay. Praise God. So, kaya nga po si Haring David, I don't know kung nabasa ninyo to, si Haring David noong ang kanya pong buhay nanganganib dahil ang lahat ng kanya pong mga warriors, ng kanya pong mga sundalo ay pinagtatangkaan po siyang patayin. Bakit siya pinagtatangka patayin? Kasi yung kanilang mga asawa, yung kanilang mga anak, yung kanilang mga ari-arian ay nakuha ng kanila pong mga kalaban. So nag-iiyakan na yung mga sundalo, mga matitipo ng mga katawan to, mga warrior, talagang mga matitindi sa labanan, umiiyak. At siya na yung napagbalingan. Okay? Di ba? Ganun naman talaga ang nangyayari. Kung minsan pagka nasa gipit tayo, kung sino-sino na yung ating pong sinisisi. Okay? Pero ang nakakatuwa, ito po yung ginawa po ni Haring David. Sabi din ni Haring David, then David asked the Lord, should I chase after this band of raiders? Ibig po sabihin, humingi po siya ng payo sa pamamagitan ng pananalangin. Will I catch them? And the Lord told him, yes, go after them and you will surely recover everything that was taken from you. Amen? Kaya po mga kapatid, ano man ang mga pinagdaraanan ninyo, meron mga tao na hindi kayo gusto, meron ka mga sitwasyon na kung saan ay parang wala ka ng solusyon, pero kapatid, lapit ka lang kay Lord. Siguradong sigurado, bibigyan ka niya ng karunungan, bibigyan ka niya ng solusyon, bibigyan ka niya ng tapang, bibigyan ka niya ng pananampalataya, bibigyan ka niya ng karunungan para pagtagumpayan mo ang mga pinagdaraanan mo sa ngayon. Amen? So Jesus is a mighty God. Alam niyo po, ang iba po, akala lang po nila kay Jesus ay maliit na Diyos. Diba? Yung God the Father, yun yung malaking Diyos, pero si Jesus maliit na Diyos. No, He is a mighty God. Pareho lamang po sila. He was equal with the Father in heaven. Kaya si Philip, nung tinanong siya ni Philip, ipakita mo sa amin ang Ama. Sabi ni Philip, Philip, ano ka ba? Kung nakita mo na ako, nakita mo na ang Ama. Because they are equal. Okay? Jesus is 100% God and He is also 100% man. Okay? Hindi po 50-50, mga kapatid. He is 100% man and He was 100% God. Okay? Kaya it's a mighty God. Isaiah settled it and the angel confirmed it. Tanging ang ating po Panginoong Jesus lamang na kung saan ay pinrophesy, hinulaan na yung kanyang pagparito, and then at the same time ay sinusugan, ibig sabihin pinagdiinan ng mga anghel na siya nga yung Kristo. Kaya ang tawag ko sa kanila is Emmanuel. Okay? Praise God. Kaya, and then Jesus, inubad po niya lahat ng kanya po pagka-Diyos para mamatay po sa atin. Para maranasan po natin yung kanya pong nararanasan at the same time po para maisakripisyo niyo po yung kanya pong buhay para sa atin pong kaligtasan. Kaya 1 Timothy 3:16, without question, this is the great mystery of our faith. Christ was revealed in human body and vindicated by the Spirit. He was seen by angels and announced to the nations. He was believed in throughout the world and taken to heaven in glory. Yan po yung mystery ng ating pong faith. Okay? Praise God. And then Jesus is an everlasting Father. Ilan po sa atin dito yung wala kayong dinat ng tatay? Okay? Sister Estela. Okay? Kaya, praise God. Kaya may asawa na siya, may tatay pa siya. Okay? Amen. But Jesus also is an everlasting Father. Tama po? Jesus was the image of the invisible God. Jesus told, kaya si Philip, ano po, sinabi sa kanya na kung nakita mo ang Ama, nakita mo na rin ako. And kaya po, napakahalaga. Ano po, mga kapatid, wag po tayong malungkot. Kung minsan yung ating pong mga tatay, hindi yun in-expect natin na maging mabuting ama sa atin. Let's always run up to God. At nakakalungkot po kasi po, in this world, marami na pong mga tahanan na wala po yung absentee father. Ibig sabihin, wala po yung mga tatay. Iba, busy sa kanila pong kalayawan sa kanila pong mga sarili po nila, lang kanila pong inintindi. But let's always look up unto Jesus because He is an everlasting Father. And then Jesus is the Prince of
peace. Okay? Kaya sabi ng anghel, glory to God in the highest and on earth, peace. He wasn't saying the world was at peace, but that the Prince of Peace had come. Okay? Kaya, mga kapatid, ano man ang mga gumugulo sa iyo, just allow Jesus to enter your heart at hayaan mo na siya yung umayos ng mga kaguluhan mo. Okay? Kaya kahit saan po siya nagpupunta, everywhere he went, he brought peace to troubled minds. Siya po yung nagbibigay ng kapayapaan doon sa mga naguguluhan na isipan, troubled bodies, iba pilay, gumagaling, nakakatayo, and then troubled hearts. Di po ba? Iba po mga emotionally broken. Kaya po, kung broken ka, okay, ayan, mga nangingiti yung iba. Yung iba naman ay broken ka, di ba? Yung love mo, hindi ka love, di ba? Yung akala mo ay totoo ang sinasabi, nagsinungaling sa iyo, di ba? You have so many heartache sa iyong puso. Pero sabi ng Panginoon, peace I live with you, my peace I give unto you, not as the world give it, I give unto you. Okay? Kaya ang mundong ito, kapatid, kung dito mo hahanapin ang kapayapaan mo, mapoprostrate ka. Hindi mo talaga makikita ang kapayapaan dito. Ang kapayapaan ay makikita mo lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Hindi kayang bayaran ng pera. Di po ba? Kaya po, it's very, very important that we should always come to Jesus as Prince, because He is our Prince of Peace. And then tanong po, how to receive the peace of God? Okay? You can't have the peace of God if you're not yet at peace with God. Ibig sabihin, hindi ka makakatanggap ng kapayapaan sa Diyos kung hindi ka pa nakikipagkasundo sa Diyos. Diba? Alam niyo po, kaaway po tayo ni Lord. Kaaway po tayo ng Diyos nang di ba po tayo nakakakilala sa Kanya. But since we admit that we are all sinners, at tayo makasalanan, then nabali po yung nawasak po yung walls, yung pader na naglalayo po sa Kanya at sa atin. Kaya po tayo nagkaroon po ng kapayapaan. Sino po dito yung nakaranas ng kapayapaan talaga? Yung peace. Okay? Then, okay. Kaya nga sa Book of Isaiah 57:20, the world are like the troubled sea when it cannot rest. There's no peace, saith God, to the wicked. So, ang kasalanan, it will always separate us from God. But Jesus went to the cross so we could have the opportunity to be at peace with God. Kaya po, napakalaga. Time and again, the Word tells us that we have peace through Christ. Ang Bible is always been very, very direct. Ano po? Palagi po sinasabi ng Biblia, ang kapayapaan lang ay kay Kristo. Sa Romans 5:1, sabi dito, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ephesians 2:14, for He is our peace, who had made both one and had broken down the middle wall of partition between us. Ephesians 2:17, who came and preached peace to you, which were afar off, and to them that were nigh. And Colossians 1:20, and having made peace through the blood of His cross, He hath reconciled all things unto Himself. Amen. Ilan po sa atin dito yung gusto ninyo mas lalo pa kayong magkaroon ng kapayapaan sa inyo pong mga buhay? Amen. It's a very, very it's a very priceless commodity ang kapayapaan. Alam niyo po, when I was young, okay lang. Magulo, maingay, gusto mo palagi ingay. But when you are getting older, solitude is a gift. Sabihin yung pagka mag-isa ka, merong kapayapaan. It's a gift. Amen. Kaya po, let's continue to look for peace from God through Jesus Christ, our Lord. Kaya when you're at peace with God, you can have the peace of God. Pag may problema ka, huwag kang magwawala. Sa Kanya, ka dapat lubos na magtiwala. Ang demonyo, ang demonyo po, tinitira po niya ng ating pong isipan. Ang ating pong puso.
Kaya ingatan po natin ang ating pong isipan, ingatan po natin ang ating pong puso, at hayaan po natin ang kapayapaan ng Diyos ang maghari sa atin pong buhay. Okay? Alam niyo po, si Jesus, nung bumabagyo, di po ba? Natulog pa si Jesus. Natutulog si Jesus, di ba? Sa bangka, nung sila po pupunta sa isang lugar na kung saan sila po yung magbi-minister. Okay? Pero ang lesson po pala dito ay hindi yung para kausapin mo yung hangin na huminto. Ang lesson pala rito ay para tayo'y matulog kahit na merong bagyo sa atin pong buhay. Kaya kapatid, kung merong mang bagyo sa buhay mo ngayon, ibigay mo kay Lord. Just be at rest with Him. Okay? Kasi po, ang Diyos po, pagka ikaw ang gumagawa, siya po yung magpapahinga. Pero kung ikaw ay magpapahinga, siya ay gagawa sa iyong buhay. Amen? Hallelujah. Kaya, alam mo, there's a story about a pastor. Ano po? A pastor po ito is very, very famous sa deliverance. Mga nagpapalayas ng demonyo. Yan, yung kanya pong ministry. And then, one night, ginising po siya ng demonyo. Yung itsura ng demonyo, talagang yung pangit na itsura ng demonyo. Okay? At sabi nung pastor, ikaw lang pala yan. And then, natulog na lang siya uli. Amen? Kaya kung meron mang gumugulo sa inyo, tulugan mo lang yan. Amen? At praise God. And then there is also one, meron din po yung isa pong Christian, ano po, sumbong siya sa pastor niya, Pastor, natatakot ako. Kasi yung kama ko sa ilalim ng kama, parang meron pong demonyo doon. Okay, so mali, ganito gawin mo. Ano mo lang yun, huwag mong intindihin yun. Matulog ka lang ng maayos. O pagkatapos ng tinawagan ng pastor, yung kanya pong member, sabi niya, kumusta na yung nasa ilalim ng kama mo? Ay, wala na po siya, pastor. Bakit? Kasi pinutol ko yung paanong kama ko. Kaya wala na siya doon. Amen? Hallelujah. Kaya po napakalaga, mga kapatid, that we should continue to develop our peace by always coming to Jesus. Let Jesus reign in your life. Okay? Let Him rule your life. Okay? Para po ang buhay po natin, when you are at peace with yourself, when you are at peace with God, doon lamang po talaga nakakakilos ang Diyos sa ating pong buhay. So, ilan po sa atin yung gusto ninyo talagang malayang kumilos ang Diyos sa inyo pong buhay? Sige po, let's all stand up. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, once again, the Lord God, we just want to thank you for your Son, Jesus Christ, who was born, pinanganak, Panginoon, upang kami magkaroon ng kaligtasan, upang kami magkaroon ng kapayapaan, upang kami, Panginoon, magkaroon ng pag-asa sa mundong ito, Lord God, sa magulong mundong ito, Lord God, na aming pong ginagalawan. Hallelujah. And Lord, I pray, Lord God, for everyone who is troubled right now, yung pong merong pong mga kaguluhan sa mga sandaling ito, Panginoon, I just pray that you will give them peace. Peace that passeth understanding. Kapayapaan na hindi kayang unawain. That they may be always open to hear your word clearly. That they may be empowered. That they may be inspired. That they will be encouraged. That they will be moving from one level of faith to another. Another level of worship to a higher level of worship. Upang sila, Panginoon, ay magamit mo, Panginoon. Not only in this church, upang makita pa sa kanila, Panginoon, ng kapayapaan, that whatever troubles that comes their way, O Lord, they have a peace that will attract other peoples unto you. Hallelujah.